Sa takot ng mga hangal ay agad nilang inilabas ang lahat ng kayamanang nakatago sa kanilang mga katawan habang paulit-ulit na nagsasabing kumalma lamang si Qinyan at ibibigay nila ang lahat ng gusto nito. Maging ang mga young master ng Four Great Clans ay hindi rin nakaligtas sa pananakot ni Qinyan kaya napilitan din silang iabot ang kanilang mga kayamanan. Matapos makolekta ni Qinyan ang lahat ng mga kayamanan ay kitang-kita ang labis na kasiyahan sa kanyang mukha. Hindi niya lubos akalain na ang mga hangal sa kanyang harapan ay nagtataglay ng napakaraming kayamanan kahit na para sa kanya ay mga basura lamang ang kanilang talento. Habang abala si Qinyan sa pagtingin sa kanyang mga bagong nakuha ay bigla niyang naalala si Beiyu na tiyak niyang nagtataglay din ng napakaraming kayamanan. Agad niya itong nilapitan at kinuha ang lahat ng nakatago sa katawan nito. Labis siyang nagulat nang matuklasan na si Beiyu pala ang may pinakamaraming kayamanan sa kanilang lahat. Ilang sandali pa habang sinusuri ni Qinyan ang laman ng storage ring ni Beiyu ay lalo siyang namangha nang makita ang isang pambihirang bagay. Sa loob nito ay naroon ang isang piraso ng mapa na agad niyang napagtantong hindi pangkaraniwan dahil naglalabas ito ng kakaibang enerhiya. Kinuha niya ang mapa at sinuri itong mabuti. Hindi nagtagal ay nalaman niyang isa pala itong piraso ng isang ancient map. Upang masuri pa ito ng mabuti ay ginamit niya ang kanyang divine eyes at laking gulat niya nang matuklasan na ang mismong materyales ng mapa ay gawa sa balat ng isang martial ancestor realm martial beast. Nangangahulugan niyong may napakalaking kayamanang nakatago sa lugar na itinuturo nito. Habang sinusuri ni Qinyan ang piraso ng mapa ay napansin niyang tila kinakabahan ang tatlong natitirang hangal sa kanyang likuran. Dahil dito ay agad niyang napagtanto na malamang nasa kanila ang iba pang piraso ng ancient map. Hinarap niya ang tatlo at malamig na inutusan silang ilabas ang natitirang mga piraso. Dagdag pa niya na kung hindi nila susundin ang kanyang utos ay muli silang makakatikim ng kanyang leksyon. Tumanggi naman agad ang mga hangal at sinabi nilang hindi maaaring mapasakamay ni Qinyan ang ancient map dahil pagmamay-ari iyon ng Four Great Clans. Hindi naman nagustuhan ni Qinyan ang kanilang isinagot kaya muli niyang inilabas ang kanyang sandata. Nang makita iyon ng tatlo ay agad silang nawalan ng lakas ng loob. Ilang sandali lamang ang lumipas ay mabilis silang nagpakumbaba at magalang na iniabot ang natitirang tatlong piraso ng ancient map kay Qinyan. Nang makuha na ni Qinyan ang lahat ng piraso ng mapa ay masaya niyang pinaalis ang mga hangal dahil wala na silang silbi sa kanya. Pagkarinig ng kanyang utos ay mabilis na tumakbo ang mga ito palayo sa takot na baka magbago pa ang isip ng ating bida at humingi pa ng iba nilang kayamanan. Wala na ring pakialam si Qinyan sa kanila kaya agad siyang umalis sa lugar dahil batid niyang maaaring dumating anumang oras ang mga martial emperor realm elders ng Four Great Clans. Naghanap siya sa isang ligtas na lugar na malayo sa pinangyarihan ng labanan at hindi nagtagal ay narating niya ang isang kuweba na sa tingin niya ay sapat ng ligtas upang pansamantala siyang mamahinga. Sabik na rin siyang makita ang dami ng kanyang mga nakuhang kayamanan kaya agad niyang inilabas ang lahat ng ito. Sa sobrang dami ng mga kayamanan ay halos masilaw ang kanyang mga mata sa matinding liwanag na ibinubuga ng mga ito. Sa labis na kasiyahan ay hindi niya napigil ang mapatalon habang nakatingin sa naglalakihang bundok ng kayamanan dahil batid niyang makakabayad na siya sa lahat ng kanyang mga utang. Agad niyang sinimulang bilangin ang lahat ng kanyang nakuhang kayamanan at kahit napakarami ng mga ito ay hindi siya nakaramdam ng pagod dahil isa-isa pa rin niyang sinuri ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay natapos din siya sa pagbibilang. Ang kabuuang halaga ng kanyang nakuhang kayamanan ay umabot sa 520,000 martial emperor pills. Bukod pa roon ang napakaraming martial techniques at mga mystical weapons kaya sobra-sobra na itong pangbayad sa kanyang utang. Matapos suriin ang lahat ng kanyang kayamanan ay inilabas naman ni Qinyan ang 4 na piraso ng ancient map at pinagsama-sama ang mga ito. At sa sandaling magdikit ang 4 na piraso ay bigla itong naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Kasabay nito ay lumitaw ang imahe ng isang mabangis na halimaw na tila nais siyang lamunan. Patuloy na lumakas ang liwanag hanggang sa umabot ito sa kalangitan na parabang isang napakalakas na bulkan ang biglang sumabog. Sa loob ng kuweba ay biglang nagbago ng anyo ang ancient map at naging isang napakamabangis na tigre na agad siyang sinugod. Labis na nabigla si Qinyan dahil ang nilalang na nasa kanyang harapan ay nagtataglay ng napakalakas na aura na batid niyang napakahirap labanan sa kasalukuyan niyang lakas.
Maya-maya pa habang nakadagan kay Qin Yan ang mabangis na imahe ng halimaw ay unti-unting nagbitak ang katawan nito hanggang sa tuluyan itong naglaho at naging maliliit na butil ng enerhiya sa kanyang harapan. Ang mga butil ng enerhiyang iyon ay muling nagsama-sama at bumuo ng panibagong mapa na malinaw na nagtuturo sa eksaktong lokasyon ng kayamanan. Nang makita ni Qin Yan ang tunay na mapa ay agad niyang nalaman kung saan ang kanyang susunod na destinasyon. Batid niyang hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong makuha ang pambihirang kayamanang iyon. Subalit habang pinagmamasdan ni Qin Yan ang direksyong tinuturo ng mapa ay bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang divine eyes. Sa tindi ng sakit ay halos mamilipot siya at tuluyang bumagsak sa lupa. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti ring nawala ang sakit sa kanyang mata at kapalit nito ay lumitaw ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na labis niyang ipinagtaka. Hindi rin nagtagal ay naunawaan niya ang nangyayari nang mapansin niyang tila ginagabayan siya ng liwanag patungo sa tamang direksyon ng kayamanan. Nang mapagtanto ni Qin Yan ang dahilan ng pagbabago sa kanyang divine eyes ay labis siyang nasiyahan. Batid niyang kung mismong divine eyes ng kanyang divine battle spirit ang gumagabay sa kanya ay nangangahulugang hindi pangkaraniwan ang great treasure na naghihintay sa kanyang pupuntahan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na umalis sa kuweba upang sundan ang direksyong itinuturo ng kanyang divine eyes. Samantala habang abala si Qin Yan sa paghahanap ng kayamanan ay mabilis namang tumakas ang mga hangal na young master habang nagsisisihan sa nangyaring pagkatalo. Si Shi Fengxiao naman na siyang pinakakalmado sa kanilang apat ang pumihil sa kanilang pagtatalo at iminungkahing tawagin na lamang nila ang kanilang mga elder dahil nakalayo na sila kay Qin Yan. Agad namang sumang-ayon ang dalawa pang young master kaya sabay-sabay silang nagpadala ng mensahe sa kani-kanilang mga elder. Hindi nagtagal ay dumating ang mga elder ng four great clans dahilan upang makahinga ng maluwag ang mga hangal dahil batid nilang ligtas na sila. Gayunpaman pagdating ng mga elder ay agad napansin ng mga young master na hindi maganda ang kanilang kalagayan. Ang bawat elder ay puno ng sugat at mukhang katatapos lamang sa isang matinding labanan na malinaw na hindi sila nagwagi. Nang makita ng mga elder ang pagtataka ng mga disciple ay ipinaliwanag nila ang nangyari. Ayon sa kanila ay may isang batang babae na nagtataglay ng lakas ng martial ancestor realm ang biglang sumulpot sa lugar ng hidden 10th world treasure at walang awang pinagbubugbog silang lahat. Hindi lamang iyon dahil ninakawan pa sila nito ng lahat ng kanilang kayamanan bago sila binala ang papatayin kapag muli silang nagpakita sa lugar. Nang marinig ng mga young master ang salaysay ng mga elder ay agad nanlaki ang kanilang mga mata dahil sabay-sabay nilang naisip na malamang isa iyon sa dalawang master ni Qin Yan. Matapos ilahad ng mga elder ang nangyari ay napabuntong hininga na lamang sila dahil napakalaki ng kanilang naging kawalan. Ngunit maya-maya ay naalala ng isa sa mga elder na bukod sa hidden 10th world treasure ay mayroon ding isa pang kayamanang hinahanap ang mga young master sa loob ng Longho Mountain Range. Dahil dito ay agad niyang tinanong kung natagpuan na ba nila ang ancient map. Sa tanong ng elder ay kinakabahan namang sumagot si Shi Fengxiao. Ipinaliwanag niyang katulad ng sinapit ng mga elder ay nakaengkwentro rin sila ng isang malaking problema. Habang hinahanap daw kasi nila ang kayamanan ay nakasalubong nila si Qin Yan na hindi lamang kumuha ng lahat ng kanilang kayamanan kundi inagaw rin ang 4 na piraso ng ancient map. Nang marinig ng mga elder ang balitang iyon ay tuluyan silang nagulantang dahil ang natitira nilang pag-asa ay nawala rin. Ang isa sa mga elder ay halos mawala ng kontrol sa galit at agad na iminungkahing lusubin ang Qin clan sa Lingshu City bilang paghihiganti. Gayunpaman ay mabilis siyang pinigilan ng isa pang elder at ipinaalala na napakalakas ng background ni Qin Yan sa Mystic Spirit Sect dahil mayroon itong dalawang master na parehong nagtataglay ng lakas ng martial ancestor realm. Lalo namang nanggigil ang galit na elder sa kanyang narinig dahil napagtanto niyang ang martial ancestor realm expert na tumalo at nagnakaw sa kanila ay malamang isa nga sa dalawang master ni Qin Yan. Maya-maya pa habang nag-uusap ang mga elder kung ano ang susunod nilang gagawin ay may dumating na grupo ng mga martial artist na tila kasamahan nila mula sa 4 great clans. Pagdating ng mga martial artist ay agad nilang sinuyod ang buong paligid na tila may hinahanap silang tao ngunit hindi nila ito makita saan man. Ang nangunguna sa grupo ay si Patriarch Bailey ng Bei Clan at ama ni Beiyu. Agad niyang tinanong ang mga balisang elder kung ano ang nangyari dahil napansin niyang wala ni isa sa mga ito ang nagsasalita.
Lumapit naman agad ang isa sa mga elder ng Bei clan at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Isinalaysay nito kung paano sila pinagbubugbog ng isang batang martial ancestor realm expert at kung paano naman nakatagpo ng younger generation si Qinyan na siyang umagaw sa kanilang mga kayamanan at ancient map. Nang malaman ni Patriarch Bailey ang buong pangyayari ay labis siyang nagulat dahil hindi niya lubos maisip na ganoon kalaki ang sinapit ng kanilang grupo sa loob ng Longho Mountain Range. Makalipas ang ilang sandali ay agad niyang hinanap ang kanyang anak na si Beiyu upang alamin ang kalagayan nito ngunit kahit saan siya lumingon ay hindi niya ito makita. Ang mga gwardya naman na kanina pa kinakabahan ay hindi na nakapagpigil at dahan-daang inilabas ang bangkay ni Beiyu na nakahandusay sa lupa. At nang makita ni Patriarch Bailey ang walang buhay na katawan ng kanyang anak ay agad niya itong nilapitan at niyakap habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito na tila umaasang sa sagot pa ito. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan na niyang tinanggap ang katotohanang wala na ang kanyang anak. Dahil sa matinding dalamhati at galit ay napasigaw siya ng malakas habang isinisigaw na pagbabayaran niya si Qinyan sa pagkamatay ni Beiyu. Sa tindi ng kanyang galit ay agad niyang inilabas ang pinagmamalaking kayamanan ng Bei clan na tinatawag na Mystic Serpent Mirror. Sa loob ng Mystic Serpent Mirror ay naninirahan ang isang napakalaking halimaw na may katawan ng ahas at ulo na kahawig ng isang dragon. Hindi nagtagal ay tuluyan na niyang pinakawalan ang halimaw mula sa loob ng Mystic Serpent Mirror. At sa paglitaw nito ay nabalot ang buong paligid ng isang napakalakas na berdeng aura. Ang lahat ng hangal na nakasaksi sa pangyayari ay hindi napigil ang mabigla dahil ramdam na ramdam nila ang nakapangangilabot na lakas ng nilalang. Ang Mystic Serpent Mirror ang pinakadakilang kayamanan ng Bei clan na isang heaven weapon na may kakayahang hanapin ng sinumang nilalang sa loob ng 1,000 milyang. Habang determinado naman si Patriarch Bailey na ipaghiganti ang kanyang anak ay pilit naman siyang pinipigilan ng iba pang mga elder. Ipinaalala nila na maaaring malagay sa matinding panganib ang buong Bei clan dahil sa malakas na background ni Qinyan. Ngunit walang pakialam si Patriarch Bailey sa kanilang mga babala. Mariin niyang sinabi na wala siyang pakialam sa magiging kapalaran ng kanilang angkan basta't maipaghiganti lamang niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Dahil sa kanyang matinding determinasyon ay wala nang nagawa ang ibang elder kundi ang manahimik sapagkat wala silang karapatang pigilan ang isang amang nawalan ng anak. Hindi na rin sila muling pinansin ni Patriarch Bailey at ipinagpatuloy ang kanyang balak. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay tuluyan niyang na-activate ang Mystic Serpent Mirror. Agad na lumipad sa kalangitan ng dambuhalang halimaw at sa loob lamang ng isang iglap ay lumitaw sa ibabaw ng salamin ang imahe ni Qinyan na kasalukuyang mabilis na tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Samantala walang kamalay-malay naman si Qinyan na may nagmamasid na sa kanya habang patuloy niyang tinatahak ang direksyong itininuturo ng kanyang Divine Eyes patungo sa Great Treasure. Ilang sandali pa habang mabilis siyang tumatakbo ay bigla siyang napahinto nang mapansin niyang nagbago ang anyo ng kalangitan sa hindi malamang dahilan. Kasunod nito ay nakaramdam siya ng isang napakatalim na titig mula sa itaas. At nang itingala niya ang kanyang ulo ay labis siyang nabigla nang makita ang isang napakalaking halimaw na lumulutang sa himpapawid habang mariing nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas ay bigla itong kumilos at mabilis na bumulusok pababa patungo sa kanyang direksyon. Nang makalapit kay Qinyan ang dambuhalang halimaw ay agad niya itong iniwasan at mabilis na kumeripas ng takbo palayo. Ramdam niya ang nakakatakot na aurang inilalabas nito at batid niyang wala siyang kakayahang labanan ang ganoong kalakas na nilalang. Habang tumatakbo ay labis siyang nagtaka dahil kahit mabilis siyang sinugod ng halimaw kanina ay hindi naman siya nito hinabol nang magsimula siyang tumakas. Huminto sandali si Qinyan at hinarap ang dambuhalang halimaw mula sa malayo bago gamitin ang kanyang Divine Eyes upang suriin ito. At laking gulat niya nang matuklasang isa lamang pala itong projection at hindi isang tunay na halimaw na may pisikal na katawan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsusuri at napansin niyang kanina pa pala nakapako ang tingin ng halimaw sa kanya. Dahil dito ay napagtanto niyang ginagamit lamang ang nilalang na iyon upang tukuyin ang kanyang lokasyon mula sa napakalayong lugar. Agad na nag-isip si Qinyan kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng teknik. Hindi yun pangkaraniwang kakayahan at sa huli ay isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan at iyon ay walang iba kundi ang 4 great clans na malamang ay kasalukuyang naghahanap sa kanyang kinaroroonan. Muling pinag-isipan ni Qinyan ang kanyang susunod na hakbang.
Batid niyang kung ang four great clans nga ang nasa likod nito ay tiyak na alam na ng kanilang mga elder ang kanyang eksaktong lokasyon at maaaring papalapit na ang mga Martial Emperor Realm experts. Dahil wala si Princess Meow Meow upang tulungan siya ay lalo siyang nabahala at hindi malaman kung ano ang dapat gawin. Makalipas ang ilang sandali ay wala pa rin siyang maisip na paraan kaya minabuti na lamang niyang tumakbo muli upang makalayo sa paningin ng dambuhalang halimaw. Gayunpaman ay bigo siyang makatakas dahil saan man siya magpunta ay nananatiling nakasunod ang halimaw sa kalangitan habang nakatitig sa kanya. Habang nasa gitna siya ng matinding pag-aalala ay biglang nagpakita ng reaksyon ang kanyang Divine Battle Spirit. Kasabay nito ay may panibagong kaalaman na kusang pumasok sa kanyang isipan tungkol sa isa na namang nakapangangilabot na kakayahan ng kanyang Divine Eyes. Nang maunawaan ni Xinyan ang bagong abilidad ay agad niya itong sinubukan. Sa isang iglap ay sumabog ang isang napakalakas na sinag ng liwanag mula sa kanyang mga mata at tumama sa katawan ng dambuhalang halimaw. Nang maramdaman ng halimaw ang kakaibang ataking iyon ay tila nabigla ito at hindi na nagawang umiwas. Buong-buo nitong sinalo ang laser beam hanggang sa tuluyan itong sumabog sa himpapawid. Sa nangyaring iyon ay hindi makapaniwala si Xinyan dahil iyon ang unang pagkakataong natuklasan at nagamit niya ang pambihirang kapangyarihan ng kanyang Divine Eyes. Matapos gamitin ang bagong kakayahan ay bigla niyang naramdaman ang matinding pananakit ng kanyang mga mata na tila bunga ng labis na paggamit sa kapangyarihang iyon. Subalit ay hindi na niya ito pinansin at agad na lang siyang umalis sa lugar. Bagamat wala na ang dambuhalang halimaw ay batid niyang nalaman na ng four great clans ang kanyang dating lokasyon kaya kinakailangan na niyang lumayo bago pa dumating ang kanilang mga elder. Samantala sa kabilang panig ay tahimik na pinagmamasdan ng mga elder at ni Patriarch Bailey ang bawat kilos ni Xinyan sa pamamagitan ng Mystic Serpent Mirror. Ngunit bigla na lamang sumiklab ang isang matinding liwanag sa loob ng salamin na sinundan ng tuluyang pagkawasak ng Mystic Serpent Mirror sa napakaraming piraso. Ang lahat ng nakasaksi sa pangyayaring iyon ay tuluyang natigilan sa sobrang pagkabigla. Hindi nila lubos maisip na ang isang napakalakas na treasure ay basta na lamang nawasak gayong kahit ang mga Martial Ancestor Realm experts ay mangangailangan pa ng mahabang panahon upang sirain iyon. Dahil dito ay napag-isip-isip nilang malamang ay may isang napakalakas na nilalang na lihim na sumusuporta kay Xinyan. Nang maisip ng elder ng Dong Clan ang posibilidad na iyon ay agad niyang inutusan ang lahat ng miyembro ng kanilang angkan na bumalik na sa kanilang angkan. Mahigpit din niyang ipinagbawal na banggitin pa ang nangyari sa Longhu Mountain Range at lalong ipinagbawal ang muling pakikipagbanggaan kay Xinyan dahil natatakot siyang balikan sila ng makapangyarihang nilalang na nasa likod nito. Pagkatapos magbigay ng utos ang elder ng Dong Clan ay ganoon din ang ginawa ng mga elder ng Nan Clan at Shi Clan. Nagpasya silang umatras upang hindi tuluyang mapahamak ang kani-kanilang mga angkan. Sa huli ay naiwan na lamang ang Bei Clan sa lugar. Dahil dito ay galit na sinigawan ni Patriarch Bailey ang tatlong clan habang tinawag silang mga duwag na natakot sa isang simpleng disciple ng Mystic Spirit Sect. Subalit hindi na siya pinansin ng mga papaalis na elder at mas pinili nilang unahin ang kapakanan ng kani-kanilang mga angkan. Hindi naman naniniwala ang hangal na Patriarch na may isang napakalakas na nilalang na sumusuporta kay Xinyan. At dahil wala na rin silang paraan upang matukoy ang kasalukuyang lokasyon nito ay agad niyang inutusan ang lahat ng miyembro ng Bei Clan na sumunod sa kanya. Balak nilang lusubin ang Qin Clan sa Linshui City at wasakin ito bilang unang hakbang sa kanilang paghihiganti kay Xinyan. Sa kabilang banda habang abala ang mga hangal sa pagbabalak ng kanilang paghihiganti ay nagpapatuloy naman si Xinyan sa paghahanap ng Great Treasure sa tulong ng kanyang Divine Eyes. Hindi nagtagal ay tuluyan na niyang narating ang lugar na kanyang hinahanap nang maramdaman niyang unti-unti nang humihina ang gabay sa kanya. Huminto siya sa kanyang kinatatayuan ngunit kasabay nito ay biglang nagbago ang anyo ng kalangitan. Dahil dito ay agad siyang tumangala at hinanap kung muli bang lumitaw ang dambuhalang halimaw na kanina'y sumusubaybay sa kanya. Gayunpaman sa halip na ang halimaw ang kanyang makita ay dalawang martial ghost ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Agad niyang pinakawala ng kanyang makapangyarihang aura at madali niyang naitaboy ang dalawang martial ghost. Ngunit matapos mawala ang dalawa ay sunod-sunod namang lumitaw ang napakaraming martial ghost na sabay-sabay na lumapit sa kanya. Dahil dito ay muli niyang pinalakas ang aurang bumabalot sa kanyang katawan bilang paghahanda sa kanilang pag-atake.
Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang nakalapit ang mga martial ghost kaya agad niyang pinakawalan ang kanyang napakalakas na aura. Sa isang iglap ay naglaho ang lahat ng martial ghost na nasa kanyang paligid. Nang masaksihan iyon ng iba pang martial ghost ay wala nang nagtangkang lumapit pa sa kanya. Sa halip ay nagsitakbuhan ang mga ito sa sobrang takot na baka sila rin ay tuluyang maglaho. Matapos ang maikling kaguluhan ay nakapag-focus na muli si Xinyan sa kanyang tunay na pakay. Ginamit niyang muli ang kanyang Divine Eyes upang silipin ang pinakadulong bahagi ng lugar. At sa pagkakataong iyon ay may isang misteryosong bagay na tumambad sa kanyang paningin. Sa di kalayuan ay nakita niya ang isang napakalaking palasyo na napapalibutan ng matatayog na tore sa tuktok ng bundok. Batid niyang iyon ang kanyang tunay na destinasyon at ang lugar na pinagtataguan ng Great Treasure. Ang lugar na iyon ay kilala bilang Nine Underworld Palace at nababalot ng napakakapal na hamog na nagbibigay rito ng nakatatakot na anyo. Habang pinagmamasdan ni Xinyan ang Nine Underworld Palace ay hindi siya makapaniwala sa laki nito. Batid niyang kung doon nagmumula ang napakaraming martial ghost ay malamang na may isang ghost general na naninirahan sa loob ng palasyo. Habang nag-iisip siya ng susunod na hakbang ay muling nagliwanag ang kanyang Divine Eyes at itinuro ang direksyon na dapat niyang tahakin. Nang sundan niya ang liwanag ay nakita niya ang pangunahing pasukan ng Nine Underworld Palace. Dahil dito ay nakasiguro siyang nasa loob ng palasyong iyon ang kayamanang kanyang hinahanap. Hindi na siya nagdalawang isip pa at mabilis na nagtungo sa mataas na bahagi ng kalupaang nasa gilid ng Nine Underworld Palace. Pagdating niya sa tuktok ay mas malinaw na niyang nasilayan ang kabuuan ng napakalawak na palasyo. Hindi niya maitago ang kanyang paghanga sa napakalalaking gusaling nasa kanyang harapan dahil hindi niya kailanman inakalang may ganoong lugar na nakatago sa loob ng Longho Mountain Range. Pero kahit narating na niya ang Nine Underworld Palaces ay wala pa rin siyang ideya kung paano niya sisimulan ang paghahanap sa kayamanan. Mula nang makarating siya roon ay hindi na muling nagbigay ng anumang senyales ang kanyang Divine Eyes maliban sa paggabay sa kanya hanggang sa pasukan. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian ay nagpasya siyang personal na galugarin ang lugar. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na bumaba upang tuklasin kung anong pambihirang kayamanan ang pilit na ipinapahanap sa kanya ng kanyang Divine Battle Spirit. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na siyang nakababa sa harap ng unang gusali. Sa itaas nito ay mababasa ang pangalang Lin Hall at nang mabasa niya ito ay agad siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang Divine Eyes upang silipin ang nasa loob ng gusali. Ngunit bago pa man niya makita ang nilalaman nito ay biglang sumabog ang isang napakalakas na pressure mula sa loob. Kasunod nito ay may isang nilalang na tumilapon palabas ng gusali na parabang natalo ito sa isang napakalakas na kalaban. Bumagsak ang nilalang sa mismong harapan ni Xinyan. Nang makita niya ang anyo nito ay agad siyang natigilan dahil hugis ito ng isang babae. Sa isang iglap ay nanlaki ang kanyang mga mata at gulat na gulat niyang binanggit ang pangalan ni Princess Miao Miao na kasalukuyang duguan at malubhang sugatan sa hindi niya maunawa ang dahilan.